Habang mainit ang investigasyon sa Senado tungkol sa ghost projects, ginawang target si Mark Villar ng mga kritiko. Pero ang hindi sinasabi ng mga umaatake, noong termino ni Villar bilang DPWH Secretary, ipinairal na ang geotagging system bawat kalsada, tulay at gusali, kinukunan ng litrato na may lokasyon at oras. Ibig sabihin, imposibleng magkaroon ng ghost projects dahil mismong satellite ang katibayan. Si Villar mismo ang nagsabi, walang posibilidad para sa ghost projects dahil hindi mababayaran ng kontraktor kung walang geotagged proof na natapos ang proyekto. Ngayon, lumalabas na ang mga ghost flood control projects na iniimbestigahan ay nangyari matapos ang termino ni Villar. Halimbawa, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nakadiskubre nitong Agosto 2025 ng flood wall na sinabing 100% complete. Pero sa aktwal, wala ni isang pader. Kaya malinaw, hindi kay Villar nagsimula ang anomalya. Sa ilalim niya, gumana ang geotagging at digital monitoring. Ang mga sablay na proyekto, kasalanan yan ng mga tiwaling opisyal at kontraktor pagkatapos ng kanyang termino. Imbes na siraan ang taong naglagay ng transparency system, bakit hindi singilin ang totoong nagbulsa ng pondo? Ang record ni Villar sa DPWH ay malinaw. Reforma, modernisasyon, at build. Kung may ghost projects man, di ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Mark Villar ay tagapagpatupad ng solusyon, hindi